Ama, ayon po ako sa pakikipagkasa sa mandirigma ng Timog. Sigurado ka na ba? Sumalakay sila at natalo tayo ang dakilang bayan. Hindi tumulong liyang ay nag-iisa maliban sa pakikipagkasal? Mayroon pa bang pagpipilian? Pinili nila ang prinsesa, ako. Walang magawa. Ikaw ay matalino. Saka, ang kapatid mo ay bata pa. Hindi na kailangan sabihin. Alam ko naman. Liana, ang paborito ninyo. Habang ako, langit na nakalimutan. Sino ang ipapakasal? Hindi ba't malinaw? Masaya akong naintindihan mo. Ikaw ang aking prinsesa. Ako, ipapakasal ka ng maganda. Ganyan lang? Ako'y ipapakasal sa malayo. Ama, walang ibang kapalit? Ano ang gusto mo? May dalawang kondisyon. Una, bigyan ako ng 100 milyong ginto bilang dote. Gusto mong ubusin ang kaban ng bayan? Ama, may kapalitang pagkilin. Kung hindi kayo pumayag, ay magpapakamatay gamit ang puting lubid. Sa oras na yon, ang pakikipagkasal... May lakas ka bang banta? Sagutin lang po kung papayag. Sige. Ano ang pangalawang kondisyon? Matapos ako umalis, ipalipat si Miguel para protektahan si Liana. Miguel? Miguel ang pinakapaborito mong tagapagtanggol. Hindi mo siya dadalhin? Hindi na. Palagi kayong nag-aagawan ni Liana sa pinakamamahal mong Miguel. Na yon, ibibigay mo kay Liana. 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 Opo, Ang aking papayag. Huwag kang magsisi. hindi po ako magsisisi. Bakit? Dahil katulad mo, siya ay mahilig kay Liana. Pinipilit sila. Kailan ka alis? Sa loob ng 10 araw, Pinipilit na ng mandirigma ng Timog. Kailan ka alis? 10 araw? Ako, hindi masyado pihikan sa tagapagtanggol. Una, kailangang magaling sa martial arts. Pangalawa, kailangang malakas ang katawan. Prinsesa, ingat! Anong pangalan mo? Miguel Salazar. Miguel! Ikaw na! Tego! Miguel, dala mo ako magmotor. Prinsesa, respetuhin mo ang sarili mo. Kailangan ko pang suriin ang daan. hindi ako maniniwala. Na hindi kita mapapansin. Miguel ay iba sa mga alipin ko. Siya ay malamig. Kahit lapitan ko, hindi siya nagbabago. Prinsesa, ingat! Miguel ay nasa tabi ko ng 2 taon. Laging seryoso, walang emosyon. Akala ko malamig lang siya. Hanggang sa araw na yon, nagtagpo kami. Ang tingin niya kay Liana, mainit. At nahuhumaling. Pinuno, binaba mo ang ranggo para maging tagapagtanggol ni Merilu para makita si Prinsesita. Sulit ba? Para makita si Liana, sulit ang hirap. Sa totoo lang, ilabas mo na ang pagka-prinsipe. Kahit ang diwata, mapapakuha mo! Liana ay simpleng tao. Ayaw kong takutin siya. Sa tamang panahon,
May plano ako. Paano si Mary Lou? Bagaman walang utak, pinakamaganda sa liyang at pinapangasawa ng mga maharlika. Araw-araw kang nasa tabi niya. Walang sandaling nagustuhan mo siya. Nagustuhan? Sa puso ko, hindi niya kayang pantayan si Liana. Miguel, simula nang minura mo ako, nagpasya na akong hindi na magustuhan ka. Ang aming pagbisita ay may mahalagang gawain. Walang pag-aalinlangan. Nagpapasalamat kami sa pagtanggap ng Prinsesita Liana Reyes. Ang pag-iisang dibdib ay isang malaking biyaya sa liyang. Mahal na kinatawan, ang prinsipe ng dakilang bayan ay naghahangad na pakasalan ako. Tama po. Ngunit, hindi ko kilala ang prinsipe. Binata, pautang ng pera. Umalis kayo! Huwag kayong hadlang! Pinipilit mo ba kami? Awatin nyo! Awatin nyo! Ang aking mata! Hindi mo kami kayang labanan! Bitawan! Ako papatay sa'yo! Bitawan mo ako! Umalis! Wala nang problema. Kakaibang panali, hindi galing sa dakilang bayan. Nadapa ang iyong panali. Salamat! Lumayo ka sa mga gago na yan. Umalis na tayo. Pinuno, sa wakas, nakita ka na. Sino siya? Siya ang prinsesa ng liyang. Prinsesang Liang? Kamahalan ng dakilang bayan, sa pagbisita ngayon, dinala ko ang aking dalawang anak. Ang panganay, Mary Lou Reyes. Ang bunso, Liana Reyes. Paribasa, siya si Liana Reyes. Ang prinsesita ay kilala. Ang pinapahalagahan ng prinsipe ay ang kanyang pagkatao. Yun ang alahas ng aking ina. Sa 2 taon ng giyera, hiwalay sina ama at ina. Para makabili ng gamot, ipinagbili ni ina ang jade. Hindi ko akalain ang jade na ito ay naging dowry ni Liana. Kailangan kong ibalik ito. Ate, bakit nagiinom ka mag-isa? Kuya Miguel? Ako? Gusto ko lang maging maganda ang relasyon namin. Kuya Miguel, nang puntahan ko ang templo, may masasamang tao. Salamat dumating ka. Sinagip mo ako. Kaya ako nakauwi. Protektahan kayo ay tungkulin namin. Bilang tagapagtanggol. Nang atakihin kami, nagkagulo. Agad kang tumakbo sa kanya. Sinagip siya. Walang pakialam sa aking kaligtasan. But, bilang aking tagapagtanggol, Narinig ko, nagkaroon ka ng mataas na lagnat. Kaya pinadala ko ang isang lingzi. Ngunit, tinanggihan mo ito. Aumanhin, prinsesita. Hindi ko alam ang tungkol dito. Lingji ay mainit. Lalala ang lagnat. Kung nag-aalala siya, hindi niya ipapadala ito. Miguel ay aking tagapagtanggol. Habang nasa tabi ko siya, ay siya kong aso. Aso ko siya. Wala kang karapatan. Ate, hindi ko sinasabing ganoon. Nakita mo ba ang tingin ni Miguel sa atin? Ate, ang kawawa mo. Sa paligid mo, walang nagmamahal sa'yo. Ang tagapagtanggol mong mahal ay nasa ilalim ko. Kahit si Prinsipe Miguel ay naghahangad sa akin. Ikaw naman, para lang sa mandirigma. Sa impyernong lugar, hintayay ang kamatayan. Umalis! Ang buhay ko ay walang pakialam mo. Ate,
Paano mo nasabi kay Kuya Miguel? Since you want to defend him, I'll give you a chance. Bet on him. Shall we have a contest? Manalo ka, siya ay iyo. Matalo ka, sa iyong dowry. Pumili ng alahas para sa akin. Ate, sa paningin mo, si Kuya Miguel ay mas mababa sa alahas? Hako ka, Liana? Ano ang ibig mong sabihin? Maglaban tayo sa pagsasayaw na iyong hilig. Paano? Sige. Lanyaring. Maging saksi. Ate at ako ay magsasayaw para sa dakilang bayan. Magaling sumayaw si Prinsesita. Ang walang kwentang prinsesa ay naghahamon pa. Hindi niya alam ang kanyang kakayahan. Magaling! Magaling! Ikaw na ate. Hindi ka marunong sumayaw, no? Prinsesa, anong awit ang gusto ninyo? Awit ng Liang Mandirigma. Ilipat ang lakas sa espada. Kakaiba. Ang pag-espada ni Marilu, parang pamilya sa akin. Paano naman? Naisip ko lang. Uy, tingnan mo yan. Magaling! Ganda! Wow! Walang duda, si Prinsesa Marilu ay apo ng General Matanda ng Hilaga. Ang kaluluwa ng General ay tiyak na masaya. Nanalo ako. Sundin ang taya. Dapat kong piliin isang alahas sa dote mo. Bakit? Gusto mong bawiin? Gusto mo itong jade? Hindi ko ibibigay. Prinsesita? Prinsesa ng dakilang bayan? Gusto mong manloko? Tanggapin ang pagkatalo. Wait lang. Sino nagsabi na natalo si Prinsesita? Kinatawan, ano ang ibig mong sabihin? Prinsesa Marilu, ang laban na ito ay para aliwin ang aming pangkat. Ang resulta ng laban ay dapat na ako ang magpasya, di ba? Tama si Kinatawan. Ang laban ay para alibin sila. Ang laban ay para alibin sila. Kaya silang may karapatan. Si Prinsesita ay Prinsesa Liana. Walang duda ang resulta ng laban. Walang duda ang resulta ng laban. Prinsesa Marilu, hahayaan mo ba ang sarili mong mapahiya? Prinsesita ay prinsesa ng dakilang bayan. Kayo ang magpasya kung kayo ay magdaya. Sa laban na ito, ipinusta ko ang pinakaminamahal kong tagapagtanggol. Siya talaga ang pinagkakatiwalaan ni Prinsesa Marilu. Pinusta ni Prinsesa Marilu ang lahat para labanan si Prinsesita. Sinadya ni Prinsesa mapahiya si Prinsesita at ipinahiya sa pangkat. Gusto niya ng patas? Impossible. Prinsesa Marilu, wala ka bang tiwala sa sarili? Prinsesa at Prinsesita, magkatumbas ang galing. Ngunit sa laban na ito, dahil sayaw ang basihan, ang galing ni Prinsesita ay tunay na sayaw. Si Prinsesa Marilu, sumasayaw lamang ng espada. Kaya sa laban na ito, si Prinsesita ang panalo. Ate, salamat. Hindi ba sayaw ang sayaw ng espada? Sa dakilang bayan, ang sayaw ng espada at sayaw ay magkaiba. Dakilang bayan? Ay... Walang ka lang! Itigil mo! Umalis!
Ate, takot mo mawala si Kuya Miguel? Since ayaw mong talo, hindi na kita labanan. Sana lang, magpakabait ka kay Kuya Miguel. Huwag mong ituring siya na parang aso. Anyway, that guard will be mine soon. Patas ba ito? Hindi ako ang may kapangyarihan. Kung si Liana ang nasa lugar ko, at tayo ay nagpalit, ganyan pa rin ang sasabihin mo? Almost forgot. My situation now is all you're doing. Ridiculous. I still want your comfort. Kuya Miguel, gusto ko makausap si ate. Ate, mukhang gusto mo ang pulsera na ito. Balik mo! Regalo ito sa akin. Bakit? Naging sayo na. Ate, pareho kayo ng ina mong puta. Walang hiya. Ulitin mo. Joke lang yun. Ate, bakit na naging seryoso? Sa Lunes ay aking kaarawan. Kung pupunta ka, ibibigay ko sa'yo ang pulserang ito. Kung tanggihan ko? Sige. Tutupad ako. Miguel, ito ba ang babaeng pinuprotektahan mo? Ang kanyang pagkukunyari, alam mo ba? Wala na. Matapos akong umalis, ang lahat dito ay wala nang pakialam sa akin. Ate, dahil handa kong ibigay sa iyo ang kwintas na ito. Sa susunod na araw, sa aking kaarawan, pwede ba ipahiram mo sa akin ang iyong karwahe? Ikaw lang? Umasa ka pang makuha ang karwahe ng ina ko? Wala kang karapatan. Pasyensya na ate. Nagkasala ako. Isang karwahe lang naman. Ipahiram kay Prinsesita ng 2 araw. Ina ni Liana, pinatay niya ang ina ko. Gagamitin pa ang karwahe ng ina ko? Hindi sila karapat-dapat. Kung mahal mo siya, ibigay mo ang karwahe. Wala kang kwentang salita. Ngunit narinig ko ikaw at ang iyong ina ang nang-aapi ng mahina. Ikaw na bahala. Umalis na ang prinsesita mo. Hindi mo hahabulin? Bakit parang iba siya ngayon? Marilu, happy birthday! Andito na ang pansulong. Dinala ko ang pansulong mo. Ama, pakainin kita. Masarap ba, Mary Lou? Masarap! Nang namatay ina, ang ama ko ay hindi na akin lang. Ama, gusto ko yung nasa ulo niya, yung kulang alahas na panali. Sige. Prinsesa Marilu, bakit? Nagiinom mag-isa? Mag-inom tayo. Umalis ka! Prinsesa Marilu, bakit kailangan? Miguel! Mag-inom tayo. Bakit naman? Miguel! Mag-ininom tayo. Halika. Umalis ka! Ang hiling ko sa kaarawan ay isang lalaking namamahalin ako ng buhay. Paano ba ang pagmamahal na buhay? Ang nagmamahal ay pupunta sa bundok ng ulap para manghuli ng puting-puti, walang itim na balahibo na soro. Ang sinasabi mo ay balat ng soro sa bundok ng ulap? 1,000 taong soro, hindi ba ito pahirapan? Sinong kasalanan kung lagi siyang nakasoro na ipinapakita sa akin? Kung meron siya, gusto ko rin. Gusto kong mas maganda, mas kaakit-akit. Parang masyado nakitang. Binibigyan ng gana. Ama, ate, sa simpleng salita ko, ang lalaking mahal mo ay gagawin ang lahat para sa akin. Miguel, bingi ka ba? Umalis!
Ang iyong tagapagtanggol ay nakatingin lang sa akin. Pinang-aasar ka. Walang reaksyon. Tigil! Pinang-asar mo ako. Hindi ka ba humihingi ng tawad? Nalasing lang ako. Ganyan lang? Ano pa ang gusto mo? Ikaw ay babae. Pag kumalat ito, prinsesa, hayaan na lang. Kung si Liana ang nandito ngayon, hihilingin mo pa rin akong tumahimik? Kung kumalat na nalan mo ang prinsesa, baka masira ang pangalan ng dakilang bayan. Marilu, ikaw ay walang gana na prinsesa. Ano ang karapatan mong pagalitan ako? Kamahalan ng Liyang. Nalasing lang po ako. Napagkamalan ko siya. Prinsesa ay hindi tumigil. Ganito ba ang Liyang? Ang pagtanggap sa bisita? Marilu! Bilang prinsesa, walang respeto. Napahiya mo ang Liyang! Pinuno, maselan lang si ate. Humihingi ng tawad sa kanyang behalf. Prinsesita ay mabait. Itong prinsesa na may malawak na puso. Ang prinsesa Marilu, pasensya na, ay hindi karapat-dapat. Sapat na dahil kay kamahalan at prinsesita, prinsesa, ang iyong problema, hayaan na lang. Miguel, hanggang ngayon, may pag-asa pa rin ako na lumaban ka para sa akin, kahit isang salita lang. Wala na. Galit na galit ka sa akin. Ano pang inaasahan ko? Ang hustisya. Hahabol ko mismo. Ama, hindi mo ba iniisip ang aking reputasyon? Pupunta ako sa dakilang bayan. Hare, hindi mo ba pinapahalagahan ang aking puridad? Ako'y malalayo na. Prinsesa, bakit ka pa nagpupumilit? Ate, ito ang aking handaan. Pwede bang sa aking kapakanan? Huwag nating gawing malaking issue. Para sa pansariling kapakanan, walang pake sa relasyon ng dalawang bansa. Naaksidente lang na nantagpo. Walang nawalang puridad. Bakit pinag-aawayan? Walang galang na anak! Huwag sirain ang saya ng lahat! Marilu, bakit ka malungkot? Ang pakiramdam na walang sumasagip? Dapat sanay ka na. Sir, ma'am, susunod ay ang pagbibigay ng regalo para kay Prinsesita. Especially inihanda ko ito, perlas ng Timog Dagat. Sana magustuhan ni Prinsesita. Isang obra ng sikat na pintor. Siyempre, may handog si ate para sa aking kaarawan, di ba? Para sa iyo, pangpawala ng masasamang espiritu. Ate, anong ibig mong sabihin? Sabi ko ayaw ko. Hindi mo maintindihan? Kamahalan ng Liyang ang prinsipe ay may handog para kay Prinsesita mula sa prinsipe. Set pirasong hade, se kopya ng musika, 18 bote ng perlas, se pirasong bulaklak, se pirasong ginseng. Malaki ang handog ng prinsipe ng dakilang bayan. At isang karwahe. Ano? Simbolo ito ng reyna. Parang ang ating prinsesita ay nakatanda na maging reyna. O nga, si Prinsipe Miguel ay sobrang mahal ang prinsesita. Tingnan ang prinsesa Marilu. Maliban sa maganda, walang silbi. Ang lit ng kanyang pag-iisip, sino ang makatiis? Pinahirapan din ang tagapagtanggol. Sumasama sa kanya. Marami ang nagsasabi sa palasyo ni Prinsesa Marilu. Mayroon din siyang minamahal na karwahe. Ang karwahe ay hindi pantay sa dakilang bayan. Dahil si Liana hindi nakuha ang karwahe, agad mong ibinigay ang karwahe ng dakilang bayan. Matapos mayong gabi, ang Prinsipe Miguel ay mahal na si Liana. Alam ng lahat. Miguel! Miguel! May utos po ba kayo, prinsesa? Umalis ka. Hindi kita gustong makita ngayon. Ate, may karwahe din ako. At galing sa dakilang bayan. Bakit? Para ipagyabang? Siyempre, ito ay karwahe ng dakilang bayan. Pareho kaming ikakasal. Ikaw sa mandirigma, pero ako sa prinsipe ng dakilang bayan. Ate, mga mandirigma na kumakain ng hilaw. Narinig ko, mga ito ay malupit. Sabi mo, posible bang pagkatapos nilang laruin, kakainin ka nila?
Hindi na dati. Mas mabuti. Lumuhod ka sa akin. Sabi mo, kung malaman ni Prinsipe Miguel na ikaw ay paasa, ano ang mararamdaman niya? Sabi mo, si Miguel? Habang hindi mo siya makuha, mas lalo kitang lalaruin. Gusto mo, ibalik mo ang alahas. Ang tinutukoy mo ay ito? Nadulas ang kamay. Sinampay mo ako! Ano ang ginagawa mo? Ang pulbos na ito ay mapapagalit sa hayop. Marilu, makalalagpas ka ba ngayong gabi? Kuya Miguel, lahat ay aking kasalanan. Nagkamali lang at nasirang alahas ni ate. Ang alahas ay sa prinsesita. Gusto niyang sirain. May karapatan ka bang magalit? Miguel? Miguel! Alahas ito ng aking ina! Oh no! Ang leon ay nawawala sa kontrol! Hurry! Oh no! Ang leon ay nawawala sa kontrol! Pasensya na, Kuya Miguel. Dati kang tagapagtanggol ni ate. Ngayon ay nagprotekta ka sa akin. Prinsesita, huwag mag-alala. Kahit 10 beses pa, ikaw pa rin ang puprotektahan ko. Miguel! Humalukip-kip! Humalukip-kip! Hindi ka naggampanan. Ang iyong tungkulin. Deserve mo ito. Una mong latigo para sa iyo. Di naggampanan ang tungkulin. Pangalawang latigo para sa iyo. Walang respeto. Pangatlong latigo. Huwag saktan si Kuya Miguel! Prinsesita! Kung mapapatahimik lang si ate, pwede akong latiguan. Maraming dugo. Liana! Kumusta ang latigo? Kung may ginawa ka kay Liana, babayaran mo ng 100 beses. Liana, hatid kita sa manggagamot. Tagapagmana ng pagkatalo. Huwag! Gising ka na, ate. Bakit ka nandito? Umalis ka. Sa palasyo, wala nag-aalaga sa iyo. Takot ako. Baka mamatay ka. Walang nakakaalam. Kaya naman, binisita kita. Ang nagmamahal sa akin ay pupunta sa bundok ng ulap para manghuli ng kuting-puti at walang itim na balahibo na soro. Ito ay galing kay Kuya Miguel. Espesyal na hinuli para sa akin. Hindi ko akalain. Talagang pumunta siya sa bundok ng ulap para labanan ang malaking soro. Ang bait niya sa'yo, dapat mong pahalagahan. Ate, nagsesilos ka ba? Ang lalaking hindi mo makamit ay para lang sa akin. Isang asong tumatakbo sa utos. Ate, ang kawawa mo. Sa bundok ng ulap, puno ng usok, malapit nang mamatay. Ang malaking soro ay may 1,000 taong kapangyarihan. Miguel, para sa kanya, handa kang mamatay.
Ate, ilang araw pa, magroronda ako sa karuwahe ng dakilang bayan. Piling araw ng amang hari na ayon sa ang araw ng iyong kasal. Parang hindi matutuloy ang iyong malaking kasal. Ngunit, huwag kang mag-alala ate. Matapos ka umalis, aalagaan ko si Miguel. Sa totoo lang, mukha naman siyang gwapo para maging lalaking alagang babae. Parang hindi rin masama. Ate, hindi ko sinasadya. Prinsesita! Kuya Miguel, gusto ni ate kunin ang aking soro. Hindi ako pumayag. Kaya niya... Baba! 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 Miguel, nabaliw ka na! Humingi ng paumanhin kay Prinsesita. Alam kong si Miguel, tiwala lang kay Liana. Bakit ang puso ko nangingitim pa rin? Prinsesa Marilu, imbita kayo ni Miguel manood ng parol. Okay. Marahil ito ang huli kong pagkakataon, manood ng parol sa liyang. Hayaan na si Miguel ang samahan ako sa huling beses. Ang mga larawan sa parol ay aking ginawa. O baka si Miguel ang naglagay nito para lang humingi ng tawan? Ate, nag-iisip ka lang. Ang mga parol ay gawa ni Kuya Miguel para maging masaya ko. Ang mga larawan ay aking ginawa. Tama. Sinong may sabi na syakan mo ako? Ako lang, umiyak kay Kuya Miguel. Hindi ko akalain na siya kinuha ang iyong mga larawan. Ginawa niyang parol para maging masaya ako. Ang nag-imbita sa akin na yung gabi. Ako yun! May gulo! May mga asasin! Sino ang nag-imbita sa akin na yung gabi? Ako po. May mga asasin! Sabi, sino ang Prinsesa Liana? Siya si Liana Reyes, ang Prinsesa Liana! Basura si Prinsipe Miguel. Ilang taon na ang nakalipas. Pumatay siya ng aming kuya. Dahil mahal na mahal ka niya, tingnan natin kung handa siyang ipagpalit ang buhay niya. Bitawan ang prinsesa! Ipagpalit ang buhay! Atake! Itigil mo! Papatayin ko siya! Bitawan siya! Ipagpalit mo siya! Ang assassin ay hindi alam na si Miguel ay si Prinsipe Miguel. Okay. Huli na. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Oh no! Akala mo sasaktan ko siya, kaya walang pag-aalinlangan mong pumatay sa akin? Prinsesa Marilu? Prinsesa Marilu, ang sitwasyon ay krisis. Hindi ako nakareact. Patawarin niyo po ako. Prinsesa Marilu, si tagapagtanggol Miguel nakaupo na 3 araw at gabi. Hayaan mo. Alisin ang aking damit. Alisin ang aking damit. Bagong nakaligtas? Saan po pupunta? Sa kampo sa labas. Para magpaalam sa mga sundalo. Halika. Tuloy. Prinsesa Marilu, sabi sa labas, ikaw ay mayabang at walang kwenta. Sa tingin ko, sila ay bulag. Simula bata ka, kasama mo kami. Sino ka ba na hindi namin alam? Tama si Miguel, ay bulad di! Nakikita kabutihan mo. Malapit na ako ikasal. Huwag na nating banggitin ang taong walang kinalaman. Prinsesa Marilu, ang lugar na yon ay hindi maganda. Kung ayaw mong ikasal, sabi mo lang, ang sandatahang hilaga handang mamatay. Para protektahan ka. Sama na. Ang pag-aasawa ay para sa kapayapaan. Ngunit, Bakit kayo nagmumukmok?
Kayang ko ang kampo. Mandirigma, walang katakot-takot. Ngayong gabi, mag-inuman tayo. Hanggang malasing. Halika! Maipapalit na po ng kamahalan ang 100 milyong ginto sa bangko. Ang resibo po. Nasa labas pa ba si Miguel? Opo. Palayasin siya. Opo. Ina, hindi ako tulad mo. Ang buhay ay nakulong sa lalaking hindi ka mahal. Sa sandaling patayin ko, ang hari ng timog, ako'y pupuntahan ka. Tagapagtanggol, Miguel. Ngayon ang araw ng prinsesita na magparada. Pinadala kaya ni Prinsesa Marilu para protektahan siya. Ano naman kay Prinsesa Marilu? Anong utos niya? Sundin lang namin ang utos. Kakaiba. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ang una, protektahan si Liana. Sa Prinsesa Marilu, pagbalik na lang. Dumating na si Prinsesita! Mabuhay si Prinsesita! Ngayong araw, nasa karwahe ng dakilang bayan si Prinsesita. Mahal na mahal si Prinsesita ng prinsipe ng dakilang bayan. Ang liyang ay magiging maayos na... Narinig mo ba? Ang prinsesita ngayon sumakay sa karwahe ng dakilang bayan. Di ko alam ang karwahe ng dakilang bayan kumpara sa liyang. Paano? Yun ay dahilang bayan ng kanilang karwahe, hindi tatalo sa atin. Prinsesa Marilu ng liyang para sa kasal. Prinsesa, manyaring pumasok. Ang tagapagtanggol na ito ay gwapo din. Ang aking asawa ay maganda at matapang. Parang nahanap ko ang kayamanan. Prinsesa! Kuya Miguel, may problema? Wala. Nagkamali lang ng tao. Kuya Miguel, para protektahan ako sa iyong mata. Ako lang dapat. Opo. Pinagkaitan ako ng atensyon. Punta patayin siya. Opo. Prinsesita, babalik na po ako. Kuya Miguel, wala na kailangang hanapin si ate. Ano ibig sabihin? Nilagay ni ate sa bodega, side milyong ginto, at pumunta sa mandirigma ng timog. Bago umalis, iniwan ka sa akin. Mula ngayon, ikaw na ang aking personal na tagapagtanggol. Ano? Para sa kasal? Pumunta siya sa mandirigma ng timog para sa kasal? Mapapangasawa? Pumunta siya sa mandirigma ng timog para mapangasawa? Kuya Miguel, napapaso mo ako. Pasensya, Prinsesita. Ang sinabi mo, totoo ba? Totoo po. Natalo ang liyang. Sanay si ate sa mayamang buhay. Ayaw niyang maghirap. Kinuha lahat ng pera at pumunta sa timog. Marilu, mapapanggasawa sa timog. Hindi ba maghihirap ka rin? Kuya Miguel, ayaw mo bang maging tagapagtanggol ko? Karangalan ko na maging tagapagtanggol mo. Maganda. Timing din. Takot akong matulog mag-isa.
Mula ngayon, may Kuya Miguel na nagbabantay. Di na ako matatakot. Marilu, walang paalam. Umalis ka talaga. Miguel, hatid mo ako sa kabayo. Akala mo sasaktan ko siya. Kaya walang pag-aalinlangan mong patayin ako. Mas mabuti na lang. Walang hadlang na siyang. Pwede na akong magtanggol kay Liana at protektahan siya. Kuya Miguel, maganda ba itong lip tint? Maganda. Eddie, ikaw na ang maglagay. Sino magandang babae na ito? Maganda rin siya. Masakit na. Prinsesita, maghintay ka sa harap. Tulong! Patayin niyo siya! Ang tapang mong suntukin ako! Alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ay... Sirain siya! Kuya Miguel, anong bituin yan? Kuya Miguel? Prinsesita, anong sinabi mo? Kuya Miguel, naisip mo si ate? Hindi ka masaya sa tabi ko? Hindi mo na ako gustong protektahan? Magi, huwag kang mag-isip. Maprotektahan ka ay isang karangalan. Manatili ka sa tabi ko at protektahan ako. Siyempre. Hindi ba ito ang gusto ko? Hindi ba ito ang gusto ko? Manatili kay Liana at protektahan siya. Bakit hindi ko masabi ang pangako? Bakit nitong mga araw hindi ako masaya? Dahil kay Marilu? Protektahan kita palagi. Mas mabuti na si Marilu ay nagpakasal. Sa ganoon, walang makabuli kay Liana. Prinsesita, mapanganib ang bundok ng ulap. Siguro, maghanap na lang tayo ng ibang lugar para panuorin ang araw. Hindi ko gusto. Sabi nila, ang pagsikat ng araw sa bundok ng ulap, parang langit. Dito lang ako manonood. Kuya Miguel, kaya mong patayin ang malaking sora ng bundok. Siguradong protektahan mo ako. Tama, di ba? Sige, Prinsesita. Ingatan mang lason na ulap at... Kuya Miguel, ikaw ang pinakamabait. Oh no! Laso mahamok! Prinsesita! Mapait! Mapang-amoy! Kuya Miguel, ang gamot na ito, hindi ba gumagana? Liana! Kuya Miguel, marami kang dugo! Huwag matakot. Okay lang ako. Gising ka na, tagapagtanggol Miguel. Kumusta ang prinsesita? Salamat sa pagprotekta mo. Ayos na ang prinsesa. Ako na po magsasabi sa kanya na, gising ka na. Kuya Miguel, gising ka na. Bakit ka ganyan? Nakakatakot ka. Huwag matakot. Okay lang ako. Sabi ng general, binigay mo sa akin ng 2 gamot. Ikaw ay nalason, pero hindi mo sinabi. Habang nahuhulog, ipinaglaban mo ako. Ipinaglaban mo ako sa karamihan ng pinsala. Kung hindi ka naagapan, wala ka na ngayon. Wala ka na ngayon. Huwag na umiyak. Sinabi ko na protektahan kita. Kuya Miguel, kahit tagapagtanggol ka ni ate, laging mo akong pinoprotektahan. Sinagip mo ako sa templo. Pinoprotektahan mo ako sa panganib. Para sa akin ang balahibo. Kahit ako at si ate nanghihimasok. Walang alinlangang pinili mo ako. At ngayon din, bakit ang bait mo sa akin? Dahil mahal. Bakit mo ginagawa to? Dahil mahal. Bakit di ko masabi? Para kay Liana, handa kong isugal ang buhay. Ngunit, bakit ang 3 salita? Di ko pa rin masabi.
Dahil san? Liana, 3 gabi mula ngayon, pwede ka bang pumunta sa villa sa kanluran? Bakit? Doon ipapaliwanag ko kung bakit kitang pinoprotektahan. Kuya Miguel, sabihin mo na ngayon. Prinsesa, nagulat ang opisyal na babae na ang halaga ng dowry ay hindi tumutugma sa listahan. Pupunta na ako. Kuya Miguel, ayusin ko lang to. Miguel! Miguel! Bubong lalaki! Sino nagutos sa'yo? Tingnan ko! Prinsesa Marilu? Huwag kang gumalaw. Ginawa ko to para sa'yo. Papainumin kita. Regalo pag uminom. Miguel, sa susunod na iligtas mo ako, siguraduhin mo muna ang iyong kaligtasan. Naiintindihan mo? Naisip ko si Marilu. Bakit ko iniisip si Marilu? Nagpakasal na siya. At tulad ng gusto ko, nandito pa rin ako kay Liana. Wala nang problema. Dapat masaya ako. Kataas-taasang prinsipe. Kataas-taasang prinsipe. Wala po kayong problema? Wala akong problema. Kataas-taasan. Kataas-taasang prinsipe ng dakilang bayan. Para sa simpleng prinsesita ng Liang, malapit nang mamatay, muli-muling nagpanganib. Kataas-taasan, sulit po ba? Sulit. Si Liana ay mabait at simple. Deserve niya ang pinakamaganda sa mundo, kasama ang buhay ko. Ganyan. Tipunin ang lahat sa villa sa kanluran. Matapos 3 araw, doon ako mismo magpapahayag ng aking nararamdaman. Kataas-taasan. Kayo ay sasabihin ang inyong tunay na pagkatao? Pumunta sa Templo ng Liwanag. Maghanda ng 1,000 nagpagaling na lampara. Maghanda ng 1,000 piraso ng paputok. Ilipat ang 100 puno ng perlas sa villa sa kanluran. Hindi po! Kataas-taasan! Ang naibigay natin kay Prinsesita, pamamanhikan at regalo. Kasama na ito ngayon, maubos ang kalahati ng kaban ng dakilang bayan. Gawin mo na lang. Po. Oo nga. Si Liana ay mahiyain. Mag-ingat tayo these days. Huwag kayong mapapagulat. Po. Iladay ang lampara na magkakasunod. At dito rin? Mali. Ang lampara ay nakahilig. Huwag ganyan. Mag-ingat, mag-focus. At ang punong pilas, iligay ng konti. Kataas-taasan, wala pa kayong galing. Pumasok po kayo. Ako na po ang bahala. Hindi. Kung si Liana, hindi ko ipapagawa. Ang kataas-taasan ay talagang nahulog sa prinsesita ng Liang. Tahimik! Magsalita ka pa, puputulin ko dila mo. Roselyn, ang damit na ito, para sa date kay Miguel. Okay ba? Maganda ba? Prinsesa, totoo? Bang gusto nyo ang mababang tagapagtanggol? Paano naman? Siya ang lalaking hinahangaan ni Mary Lou. Maganda rin ang mukha. Ilaladay ko sa tabi para maglaro-laro. Aalis muna po ako. Prinsesa, gulo! May ulat ang taga-Mased. Mapakukunare ang pangkat ng dakilang bayan. Parang may kinalaman sa pagbisita ng prinsipe. Ano? Pupunta ang prinsipe ng dakilang bayan? Oh, prinsesa. Si tagapagtanggol Miguel? Walang kwenta. Si Miguel ay simpleng tagapagtanggol. Paano maihahambing sa prinsipe ng dakilang bayan? Sa kabilang banda, nawala na si Mary Lou. Ang laro ng tagapagtanggol, nagsawa na ako. Walang makakahadlang sa aking paghahari. Maraming nagsasabi na para ipahayag ang kanyang pag-ibig, pumunta siya sa Templo ng Liwanag at kinuha ang 1,000 nagliliwanag na lampara. Lampara ng templo, mahirap makakuha. 1,000 lampara, ano uli ng babae na karapat-dapat dito? Alam mo ba bakit mahirap makakuha nito? Dahil epektibo ito. Isa lang, ligtas ka na. Ang 1,000 lampara ang pinoprotektahan
Ay walang problema, habang buhay, inggit ako sa babaeng niligawan. Paborito ni Liana ang pulang alahas. Gawa ko mismo ito. Panali na pulang alahas. Siguro magugustuhan niya. Pinuno, ang pagliligaw mo parang pagkorona. Araw na ito. Hinintay ko ng 12 taon. Kataas-taasan, ang oras ng pagkikita ay may 15 minuto na lang. Ngunit si Prinsesita ay hindi pa dumating. Hindi pa dumating. Hindi pa naman oras, di ba? Isang oras na ang lumipas. Bakit hindi pa dumating ang babaeng bida? Hindi na ba siya darating? Ang lalaking ito may 1,000 lampara. Kitang-kita na siya ay isang mabuting lalaki. Ang lalaking ito? Sino ang babae ang makakatanggi? Maliban na lang may mas magandang pagpipilian. Puntahan! Puntahan! Pinuno, hintay pa po ba tayo? Hanapin si Prinsesita. Opo. Pinuno, nasa palasyo si Prinsesita. Ano? Ano? Hindi posible. Si Liana ay malamang nagkamali ng oras. Kataas-taasan. Ano ngayon ang gagawin natin? Tingnan natin. Tigil! Umalis kayo. Ina ng kaharian, masaya pa akong kumakanta. Bakit po ito? Malapit ka nang maging prinsesa ng dakilang bayan. Wala ka pa ring disiplina? Halika dito. Sa harap lang po ninyo ako napapahinga. Hindi po ako ganito lagi. Sa oras na ikaw ay ikasal, wala ka ng oras para magpahinga. Mula ngayon, panatilihin mong maging magalang. Opo. Oo nga. Yung tagapagtanggol. Bang yayain ka ngayong gabi? Narinig ko, nandito na si Prinsipe Miguel ng Liang. Mag-ingat ka. Huwag kang mahuli. Sayang ang magandang pagsasama. Alam ko po. So what? Hindi ko naman balak puntahan si Miguel. Isang tagapagtanggol lang. Paano maihahambing sa prinsipe ng dakilang bayan? Kung hindi lang pinapahalagahan ni Mary Lou, wala siyang karapatan maging asong bantay sa tabi ko. Katawa-tawa talaga. Si Mary Lou at ang ina niya may mataas na lahi man, naging kalupa rin aminang mag-ina. Noong una, bago ang seremonya, nilaso ninyo ang kanyang ina. Alam ni Ama, pero hindi kayo pinarusahan. Pinangkorona ka pa bilang reyna. Ang babeng yun ay mapagmataas. Sa lakas ng pamilya, naging prinsesa. Alam niyang mahal na mahal niya ako, pero pinahatian niya pa ang hari. Immortal. Ang kanyang ina ay talo ninyo. Ang kanyang anak na si Mary Lou ay talo ko. Ang lahat ng gusto ni Mary Lou, gagawin kong akin. Nung una, ang paborito niya ay itong pulang alahas na panali. Nagsuot siya nito ng maraming taon. Nangilinis lang ako, Ama binigay na sa akin. Ako naman, tuwing isinuot ko, ipinapadyabang kay Mary Lou. Simula nun, hindi na niya sinuot ang pulang alahas. Mahal na mahal niya si Miguel. Ngunit nang kumaway ako, ang tagapagtanggol na yon ay parang aso at lumapit sa akin. Ang tagapagtanggol ay ginamit lang ang kanyang buhay para iligtas ka at nagnanais pa, hindi man lang, tingnan ang sarili. Malapit na ang kasal. Anong plano mo sa kanya? Maganda siya, madaling utusan. Lalaro-laro ko pa siya sa araw ng aking kasal. Bigyan ko siya ng lason para matupad ang kanyang pag-ibig. Ang maliit na Liang ay nagpabulaan sa pinuno. Papatayin ko sila! Bumalik! Huwag magpadalos-dalos. Kataas-taasan. Anong susunod na gagawin? Sa pagpapahalaga nila sa lahi, bigyan natin sila ng regalo. Pumunta. Ibalita. Prinsipe ng dakilang bayan ay pupunta sa Liang. Opo. Imbestigahan si Mary Lou. Ang kanyang nakaraan at ang pulang alahas na panali. Pinuno, nahanap na. Sabi. Matapos mamatay ang ina ni Mary Lou, ang kanyang pag-iral, halos nakalimutan na ng lahat. Lumaki mag-isa sa lumang palasyo.
Walang nag-alaga sa kanya. Kinuha lang niya ang tirang buto at balat ng puno. Noong 10 anyos, umakyat siya sa puno ng peras. Nakita siya ni Liana at binugbog. Noong 12 anyos, kinuha niya ang lumang damit. Si Reyna Susana sinabing magnanakaw. Pinagpiestang ang kanyang mga daliri. Sa araw ng seremonya ni Liana, itinalon siya sa balon. Matapos iligtas, 3 buwan siyang may sakit at ang pulang alahas na panali. Gusto ni Mary Lou ang pulang alahas. Ang kanyang lolo nang makakuha ng pulang alahas, ginawang panali. Regalo sa kanyang kaarawan. Pinahalagahan ni Mary Lou. Pinagnakawan ni Liana. Alam niyo na po lahat. Nung una, ang paborito niya, ang pulang alahas na panali. Ilang taon niyang sinuot. Nagpakyut lang ako sa hari at binigay niya sa akin. Ang batang babae na nagligtas sa akin, madaling nilabanan ang mga bully. May buhangin sa mata ko. Hindi ko makita ang mukha niya. Ang nalala ko lang, ang pulang alahas na panali. Sa huli, nakita ko si Liana na may pulang alahas na panali. Akala ko, siya ang batang babae na nagligtas sa akin. Ang tagal na pala. Maling tao ang kinilala ko. Marilu. Marilu ang tunay na batang nagligtas sa akin. Pinunyo! Pinuno. Dapat ay naisip ko, Marilu ay magaling sa espada. Lumaki siya sa kampo. Si Liana naman, walang lakas man lang. Sa harap ng mayayaman, Natatakot siya. Akala ko pa, si Liana ay nagpapahinalang sa harap ko. Ako, prinsipe ng dakilang bayan, niloko pa ni Liana hanggang sa huli. Binigay ko pa ang karwahe ng dakilang bayan sa babaeng yon. Isang karwahe lang naman. Ipahiram, Pia Prinsesita. Walang problema. Ina ni Liana. Pinagalit niya si Ina. Gagamitin pa ang karwahe. Hindi sila karapat-dapat. Kung mahal mo siya, ibigay mo ang karwahe. Bigyan mo siya ng karwahe. Wala kang kwenta dito. ngunit narinig ko, ikaw at ang iyong ina ang nang-aapi ng mahina. Ang inapi pala si Mary Lou palagi. Ngunit hindi ko alam. At ako pa. Naging kasabwat ni Liana. Sa laban na ito, panalo si Prinsesita. Patas ba ito? Hindi ako ang magpapasya. Ang hiyas ay kay Prinsesita. Basagin man o itapon, wala kang karapatan magalit. Miguel, ariyan ito ng aking ina? Patawarin mo ako, Kuya Dino. Dati kang tagapagtanggol ni ate. Ngayon, ikaw ang napoprotekta sa akin. Prinsesita, huwag mag-alala. Kahit gawin pa 10 beses, ikaw pa rin ang puprotektahan ko. Kumusta ang sakit ng latigo? Magtangka kang hawakan si Liana. Babayaran mo ng 100 beses. Oh no! Sa 2 taon, ano ba ang ginawa ko? Si Liana na minahal ko ng lubos ay isang manluloko. At salarin. Habang si Mary Lou Na kinamumuhian ko ang dapat kong minahal ng lubos. Kataas-taasan, nagpadala ng lihim na sulat si Kamalan. Pinapauwi kayo para asikasuhin ang gawain ng bansa. Marilu, pasensya na. Hindi ko talaga alam. Marilu. Kataas-taasan. Haring Ramon ng Liyang alam na pupunta kayo sa Liyang.
Naghanda ng hapunan. Pinapunta rin ang ibang kaalyado. Ang kanyang kilos, malinaw ang layunin. Naakit na ang isda. Hintayin mong tapusin ko sila. Para sunduin ka pa uwi. Walang kupa si Prinsipe Miguel. Sa hapunang ito ang karangyaan. Kahit maliit na bansa, nadamay sa karangyaan. Marami nagsasabi na magkakaroon ng kasal ang Dakilang Bayan at Liang. Sa pagkakaisa nila, siguradong aasenso ang Liang. Kailan kaya makakaranas din tayo ng ganyan? O nga, anong alam mo? Ang prinsesita ng Liang ay pinakamamahal ni Prinsipe Miguel. Pinagandaan pa sa kanyang karawan, binigyan ng karwahe. Sino may ganyan? Mga kinatawan, salamat sa pagbisita sa Liang. Isang malaking karangalan ito. Walang anuman, kamahalan. Si Prinsesita ba ito? Maganda nga. Maraming nagsasabi na si Prinsipe Miguel ay magpapakasal na. Oo nga, kataas-taasan ay talagang mahilig kay Liana. Ang dowry ay kalahati ng yaman ng Dakilang Bayan. Sa pagdating niya, siguradong pag-uusapan ng kasal. Maswerte talaga! O nga, kataas-taas ang prinsipe at ang kanyang pangkat. Prinsipe Miguel! Kuya Miguel? Kayon po ba? Kayon po ba? Liana ang iyong tagapagtanggol. Siya mismo ang prinsipe ng Dakilang Bayan. Palagay ko, ang aking tagapagtanggol ay si Prinsipe Miguel. Kaya pala si Prinsipe Miguel, biglang nagpakasal sa akin. Kaya pala si Prinsipe Miguel sa aking kaarawan, biglang nagbigay ng karwahe. Sumalag siya ng kutsilyo, nang huli ng soro para sa akin. Handa pa niyang isakripisyo ang buhay. Ibig sabihin, ang aking posisyon bilang prinsesa ay hindi mapapalitan. Sa hinaharap, ako ang magiging reyna ng Dakilang Bayan. Ako'y magiging reyna ng mundo. Liana ang iyong tagapagtanggol si Prinsipe Miguel. Isang malaking biyaya ito. Ang swerte mo, Prinsesita. Kataas-taas ang prinsipe naglingkod ka bilang tagapagtanggol. Bakit hindi mo ako pinaparinggan? Sa loob ng taon, ikaw ay nahirapan. Huwag akong sisihin. Oo nga, Prinsipe. Mula ngayon, si Liana ay nasa inyong pangangalaga. Liana ay aking paborito. Minsan may pagkasuplada, pakiunawa na lang. Liana, bakit tayo lang? Pagmano na kay Prinsipe Miguel. Kuya Miguel, bakit po kayo narito? Bakit hindi niyo ako pinaparinggan? Parang may iba kay Kuya Miguel. Sila lahat. Ang aking pagbisita sa Liang ay may mahalagang anunsyo. Mahal niya ako. Siguro iniisip ko lang. Magpapatunay ba siya kay Prinsesita? Prinsesita Liana ng Liang ay handa ng magpakasal. Nagpapasalamat ako kay Tio Pedro na nagpakasal kay kamahalan ng Liang. Don Pedro, yung pangit na 60 taong gulang at baliw na Don. Kuya Miguel, ano ang sinasabi mo? Ano ang Tio Pedro? Doña Isabel! Huwag lumapit! Pangit! Anong nangyayari? Si Tio Pedro ay nasira ang mukha at may sakit sa utak. Ang hindi niya pag-asawa ay sakit ng puso ng aking ama. Kaya't ngayon, pinadala ko ang delegasyon para lamang magpakasal kay Tio Pedro. Hindi pwede! Hindi pwede! Para sa akin, hindi ka natatakot mamatay! Ipapakasal mo ako sa matandang to? Donong Dakilang Bayan ay hindi mo dapat insultuhin. Tagapaglingkod! Walang galang! Sa harap ng prinsipe, hindi kayo pwedeng magmalabisa. Prinsipe, walang intensyon si Liana. Patawarin mo siya ngayon lang. Hindi ako naniniwala! Hindi ako naniniwala! Kung wala talaga ako sa puso mo, ano ang nangyari sa karwahe? Sa kaarawan ko, ibinigay mo sa akin ang karwahe. Ngunit ngayon, sinasabi mo na wala ako sa puso mo. Ipapakasal mo pa ako sa matanda at pangit mong tiyo? Hindi ako naniniwala! Mapagpatawad ang aking ama. Para sa kasal ni Tio Pedro, sinabi niya, handog sa susunod na Doña Isabel ang kalahati ng karwahe. Prinsesita, nakatanggap ka ng dowry. Sumakay ka pa sa karwahe ng Dakilang Bayan. Ang kasal ninyo ni Tio ay hindi na mababago. Miguel! Hindi mo ko pwedeng tatuhin ng ganyan. Liana, okay ka lang? Inanang kaharian! Hindi ko gusto ikasal sa matandang yon! Hari, Liana ang aming nag-iisang anak! Ang aming nag-iisang anak! Miguel, huwag mong gamitin ang iyong katayuan para apihin kami. Huwag mong kalimutan,
na ito ay teritoryo ng liyang. Hindi kami basta-basta apihin. Balita! Kamahalan! Sangrado sulibon sa datang dakilang bayan! Nasa hangganan! Ang makipagkasal sa dakilang bayan ay isang malaking biyaya para sa liyang. Hurry! Sumilas! Ama, ako ang iyong paboritong anak. Hindi ko gustong ikasal sa matanda at pangit na lalaki. Sumilens! Ang maging Doña Isabel ay isang biyaya. Kuya Miguel, hindi ba akong paborito mo? Handa kang mamatay para sa akin. Para sa akin. Handa kang maglingkod bilang tagapagtanggol. Mahal mo din ako, di ba? Mahal? Sigurado ka na ikaw ang mahal ko. Ano ang ibig mong sabihin? Ang gusto ko ay ang nagtatanggol sa inaapi na prinsesa ng liyang. Kayong dalawa ba? Kayong dalawa ba? Hindi ba ako ang tinutukoy mo? Nagbigay ako ng pagkain sa mga palaboy. Pinapayuhan ko rin ang mga tagapagtanggol na tulungan ang mga sibilyang binabantayan ng palaboy. Mapagbigay ako. Kilala ako sa pagtulong. Alam ng buong liyang. Hindi ba ito ang tipo mong babae? Sigurado ka bang ikaw ang gumawa nito? Ako! Regular na pumupunta si Marilu sa shelter para magbigay ng pagkain. Ang mga tao alam lang nila na prinsesa ng liyang, pero hindi alam ang pangalan niya. Kaya mo pinadala ang tao para linlangin sila. Para akala nilang nagbigay ng lugaw ay si Liana Reyes. Kaya ang iyong reputasyon ay kumalat na. Ang mga masasamang tao ay mga magsasaka na nilukohan ng lupain. Pumunta sila sa may-ari para humingi ng hustisya. Nakita mo silang nag-aaway. Walang pagsisisiyasat. Pinatay mo agad ang leader na magsasaka. Pinabayaan silang palaboy. Walang hustisya. Pinagpanggap na Prinsesa Marilu, nilabanan pa ang mga tao. Ang ganyan ba ang ginagawa ng tao? Ang reputasyon ni Liana ay pike lang pala. Miguel, bakit mo ako ginantihan? Hindi mo na ako gusto? Ang gusto ko ay ang dati, sa pamamagitan ng kahoy, pinatay ang masasama. Niligtas ang bata na prinsesa ng liyang. Ikaw ba yon? Oo. Hanggang ngayon, sinungaling ka pa rin. Walang lakas ang kamay mo. Ang mga binabastos ka, di mo kayang labanan. Ano ang kakayahan mong tumulong? Ang kapal na mukha ni Liana, walang hiya talaga. Mukhang inosente, pero masamang tao. Masama talaga. Manahimik kayong lahat! Silencio! Ang galing mong mahalin si Marilu. 2 taon kang sumunod sa kanya. Bakit hindi mo siya nakilala? Miguel, alam mong hindi ako marunong lumaban. Bakit hindi mo ako nakilala? At mahal mo pa siya? Sa madaling salita, ikaw ay bulag. Ulitin mo! May mali ba ako? Tio Pedro, ibibigay ko na sa iyo ang babaeng ito. May asawa na ako. Bitawan mo ako! Huwag mo ako hawakan! May asawa na ako! Masakit! Sa liyang tayo ngayon, wala nang pangalawa. Patayin na natin silang lahat. Sumilens ka! Gusto mong patayin kami lahat? Kataas-taasan, hindi ko intensyon na saktan ka. Ang pag-aasawa ay pinapayagan ko. Kung magpapakasal tayo, ano? Ang kapalit ng dakilang bayan? Ang kapalit? Maghahanap ako ng lugar para sa iyo. Doon ka na magpahinga. Ano? Biro mo lang yan? Para bang nagbibiro ako? Miguel, huwag mong kalimutan. Ito ay teritoryo ng liyang. Sa isang utos ko lang. Sa isang utos ko lang. Wala sa inyo makakalabas dito. Tagapagtanggol! Kamahalan ng liyang, usapin natin ito. Wala kaming nakita. Miguel, sa isang utos ko, ang lahat ng dakilang bayan mapapatay sa isang iglap. May tapang ka pa. May tapang ka pa? Ama, pitain niyo siya. Dalhin niyo siya sa kulungan at saktan. Maraming masasama. Takot na ako. Determinado na ang liyang na maghinala. Tagapagtanggol! Kayo, ano ang ibig sabihin nito? Ang lugar na ito ay napalibutan ng aking mga tauhan. 300,000 sundalo handang sumalakay anumang oras. Hindi ako mag-aalala na gawing kang hari ng isang nawasak na kaharian. Kataas-taasan! Kataas-taasan! Sa ngalan ng mga taon na nasa liyang kayo, bigyan mo ako ng buhay. Ako ay naloko ng anak kong ito. Ama! Kataas-taasan. Sa ngalan ni Marilu, bigyan mo ako ng pagkakataon. Pinabayaan mo si Marilu. Ngunit, sa dahilang ikaw ang kanyang tunay na ama,
Wawasak o magretiro? Pili ka. Magretiro! Gusto kong magretiro! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Doña Isabel, na yung gabi, magpapalitan tayo. Umalis na kayo. Ang paghihiganti ni Mary Lou, ako na ang gumawa. Maghanda para sa timog, para sunduin siya bilang reyna. Kataas-taasan. 2 araw mula ngayon, ikakasal si Prinsesa Marilu kay Hari Andres Bato. Ano? Bakit mabilis? Huwag inyong gusto mamatay. Ibigay ang lahat ng mahahalaga. Ano ang nangyayari? Prinsesa, huwag mag-alala. Kayang natin ito. Okay. Hindi siya natatakot at walang pagdududa sa akin. Sanay silang lumaban. Hindi parang karaniwang kasal. May laban ba sila? Pinunyo, marami tayo. Walang dapat katakutan. Tama, Pinuno. Ang kahon nila gawa sa ginto, siguradong may hiyas dito. Hindi na natin makukuha pa. Okay, kunin ang kahon. Kung lumaban, walang buhay. Ang babae sa karwahe siguradong siyang amo. Ako ang hahawak sa kanya. Walang silbi! Prinsesa, ingat. Prinsesa, ingat! Prinsesa, ako nang bahala. Isa pang nagpapakamatay! Hindi ako natatakot sa patay. Mas nakakatakot ang buhay kaysa sa patay. Prinsesa, matapang. Isang tunay na mandirigma. Magpahinga muna tayo. Hindi na. Ang mga magnanakaw baka may kasama pa. Mas mabuti na magpatuloy. Prinsesa, pasensya na ngayong gabi. Magpahinga muna dito. Nasa katabi lang ako. Kung may kailangan, tawagin mo lang ako. Prinsesa, ano ang ibig sabihin nito? Prinsesa, ano ang ibig sabihin nito? Walang hiya ka! Gusto mo kong patayin? Di ko alam kung ano ang ginawa ko. Tayong hari. Tama? Paano mo nalaman? Bagaman naka-uniforme, ang ibang kasama ay lubos kang iginagalang. At kahit ang kwartong Panginoon ay para sa iyo, hindi ka ordinaryo. Pinapatunayan lang na espesyal ako. Hindi na hari ako. Nung inakap mo ako kanina, sa likod ng iyong tenga, ang lumitaw ay ang tattoo ng hari. Ang prinsesa ay matalino. Ang tattoo ng mandirigma ay alam mo rin. Tama, ako si Hari Andres Bato. Hindi ba ikaw ang nagpakasal sa akin? Bakit mo ako patayin? Mapusok ang hari sumalakay sa liyang. Pinagulo ang hangganan. Walang hiya. Prinsesa, hayaan mo akong magpaliwanag. Nagpadala ng digmaan. Pinagsakop ang bayan. Pinatay ang general. May ipapaliwanag ka pa? May lihim sa digmaan. Huwag akong linlangin. Di ako nagsisinungaling, sumama ka sa akin. Malalaman mo. Okay, papaniwalaan kita ngayon. Subukan mong maglaro ng laro? Bitawan mo ako! Walang hiya! Ang aking asawa ay talagang walang hiya.
Pogi! Hari! Hari! Bagong gulay po ito! Hari! Tanggapin po! Malaking kumot din ito gawa sa balat. Mahusay sa pagpigil ng lamig. Galing sa amin ito! Ano ang ibig sabihin nito? Gayang nakikita mo, ang aming hari ay bayani ng hangganan. Hari! Nandito na si Hari! Nandito na! Nakikinig ka ba kay Lola? Opo, nakikinig po ako. Tama po ba, Lola? Lola, tanggapin mo muna ito. Pagkainin mo ang bata. Magpapadala ako ng tao para dalhin ang bigas at langis sa inyo. Hari, hindi po pwede. Marami na po ang inyong binigay. Lola, ingat lagi. Ikaw din. Mahilig lumaban si Andres, pero kinakatakutan siya dito. Ano ba talagang nangyayari? Kailangan kong alamin. Dapat lumaki ka para balang araw maging katulad ni Hari Andres na matapang na tao. Ma'am, tanong ko lang, si Andres Bato, ang inyong hari, bakit tinawag siyang bayani? Prinsesa, hindi mo alam dito sa lugar namin, kahit sakop ng Liang, ang general na si Victor ay isang walang hiya. Malawakang pangungurakot. Matataas na buwis. Ang buhay ng mga tao ay napakahirap. Usapin ng Liang ito. Ano ang kinalaman ni Andres? Yun ang sasabihin ko. Si Victor Susana ay gumamit ng kapangyarihan bilang kapatid ng reyna, hindi lang pangungurakot. Binibilit, binibenta pa kami. Pinagbibili pa kami. Oo, hindi lang wandirigma, pati mga taga-Liang. Itaas ang ulo! Magandang mukha, padala sa donya bilang alagang babae. Ang lalaking ito, padala sa bar bilang alagang lalaki. Ang batang ito, padala sa palasyo. Opo. Pitayan! Huvag! Bilisan! Huwag saktan! Alice, wag! Billison! Ikaw! Bitayin! Pinagbibili ang aking mga kalahi. Bitayin siya! Bitawan ako! Bitawan ako! Bitawan ako! Alam niyo ba kung sino ako? Ang aking kapatid ay reyna ng Liang. Patayin niyo ako! Patayin niyo ako! Ang buong hangganan, kasama niyo ako! Kami mandirigma. Dapat lang! Oh, magaling! Oh, deserve mo ang kamatayan! Hari Andres Bato, matapos sakupin ng Liang walang, inosenteng pinatay si Victor. Susana lang at ang mga nagalipusta ng tao, niligtas ang galawang bayan. Pinagmalasakitan kami. Tayong din. Oo, ako rin ay sinagip ni Hari Andres Bato. Kung wala siya, hindi ko alam ngayon kung nasaan ako. Matapos mamatay si Victor, ang reyna ng Liang ay hinihimok ang hari na magsimula ng digmaan. Laban sa mandirigma mo. Ngunit ang nagkasala ay si Victor Susana. Sa huli, nang hibabaw ang mandirigma, ang balitang mahilig digmaan ay hindi totoo. Hari Andres Bato ay tunay na bayani ng hangganan. Salamat. O baka maling, naintindihan ko siya. Malawak ang hangganan. Gusto mo sumakay ng kabayo? Opo. Alam ng lahat may minamahal ka pa. Hihintayin kitang buksan ng puso. Prinsesa, gusto mo subukan? Opo. Magpakasal tayo. Patungo sa timog para sunduin siya bilang reyna. Kataas-taasan, 2 araw mula ngayon, ikakasal si Prinsesa Marilu kay Hari. Ano? Bakit dunong kabilis? Padalhan ng sundalo ang timog. Sa pagkakataong ito, hindi na ako manonood lang. Hindi ko hahayaan silang abusuhin siya. Sa pagbalik niya bilang reyna, ibibigay ko ang dakilang bayan bilang dowry para sa kanya. Alice. Opo.
Siya ba si Prinsesa Marilu ng Liang? Maganda talaga siya. Bagay na bagay sila ni Harry. Ang mapupusuan ni Harry ay siguradong ang pinakamagandang babae. Totoo na, ikakasal na ako. Maraming beses ko nang naisip ang magsuot ng pulang damit at ikasal kay Miguel. Sakay ako sa karwahe. Siya nasa ibaba. Nilahad ang kamay. Marilu, pakisamahan mo ako habang buhay. Matapos kalimutan si Miguel, na-realize ko na karapat dapat din ako mahalin. Pakisamahan mo ako habang buhay. Ang angit ay nagbigay ng biyaya. Ang hada ay saksi. Naway ang Prinsesa Marilu ng Liang at ang hari ay magmahalan at maging masaya. Magmahalan para sa dalawang bayan. Palaging payapa, palaging payapa. Mayulat! Mayulat! Ano ang nangyari? Biglang sumalakay! 300,000 ang lumusob! Nalupig na ang labas! Malapit nang pumasok! Sino ang pinuno? Sabing dakilang bayan, tinawag siyang prinsipe. Huwag matakot. Nandito ako. Palasyo ay nalupig. Hari pa rin nagdiriwang. Magaling talaga. Prinsipe ang dakilang bayan. Kami mandirigma ng timog at dakilang bayan ay walang pinag-awayan. Kanong gininyo si Hari? Mga mandirikma lang. Nangahas magpakasal? Di man nila tignan kung ano sila. Bitawan si Prinsesa Marilu ng Liang! Kung hindi, wawasakin ko kayong lahat! Marilu, Jito. Marilu, Halika. Miguel, anong trip mo? Marilu, huwag kang magpakasal. Sumama ka sa akin. Ako ang ikakasal sa'yo. Mababang mandirigma. Huwag mong hawakan siya. Walang mangyayari. Miguel, anong balak mo? Masaya ako dito. Ginagawa mo ito? Hindi ka ba natatakot na magselo si Liana? Huwag na natin pag-usapan. Hindi siya karapat-dapat. Hindi mo ba siya pinapahalagahan? Pinapangalagaan mo siya na mas mahalaga pa sa buhay mo? Nabulag ako noon. Pinaglaban mo ako nung bata pa. Sa loob ng taon, maling tao ang kinilala. Hindi kita naprotektahan. Naranasan mang magdusa. Tingnan mo, gawa ko ito para sa iyo. Pulang alahas na panali. Patawarin mo ako. Pwede ba? Hindi ko na. Kailangan ito. Bigay mo na lang. Ito kay Liana. Hindi. Gusto mo ito. May nakikipag-agawan lang. Kaya ka nagpapanggap na ayaw. Marilu, patawad. Alam kong galit ka pa. Ngunit, ang mga nang-api sa iyo ay binayaran ko na. Susana, ginawang manika. Si Liana naman, ibinigay ko sa baliw na tiyo. Tsaka, ang iyong ama, sa awa ko, siya ang iyong tanging kamag-anak. Pinabayaan ko siyang bumaba at magpahinga na. Marilu, tingnan mo. Hindi mo na kailangang gumawa. Ako na ang gumawa ng paghihiganti.
Echo. Miguel, huwag mong kalimutan. Kasabot na rin. Bilang aking tagapagtanggol, nung may mabangis na hayop, iniwan mo akong mamatay. Nabigla ako. Sinuntok si Liana. Pinagsampal mo ako nung maraming beses. Nung may assassin, pinapalitan mo ako. Pinabayaan mo akong tusukin. Nakalimutan mo na ba? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi na ako magkakamali. Marilu? Maraming beses akong nag-asa na babalik ka. Ngayon, hindi ko na kailangan. Wait, sabi mo, ang ama ay nagpahinga na. Sino ngayon ang namumuno sa liyang? Dumating ako para sunduin ka bilang reyna ng liyang. Para sa iyo ito, paano mo ito tingnan? Marilu, ang hirap mo sa liyang. Binyayaran ko na. Sumama ka sa akin. Maghari ka bilang reyna. Okay ba? Alam ko na mapapatawad mo ako. Pinuno! Marilu, kung hindi ka pa nakontento, palakol ka pa. Tatanungin kita. Umalis ang aking ama. Sumalakay ka ba sa liyang at pinahirapan ang mga tao? Sa puso mo, ganito lang ako? Matagal na akong nagpadala ng tao sa palasyo. Walang nasugatan, nakuha ko ang palasyo. Pinilit ko siyang bumaba. Para sa'yo, ang trono. Miguel, sa 2 taon na kasama kita, di mo man lang nalaman ang tunay kong ninanais. Totoo, ang puso mo, para kay Liana lang. Di mo man lang ako pinansin. Marilu, sumama ka sa akin. Ano man ang gusto mo ibibigay ko sa'yo? Sa kasal na ito, wala kang alalahanin. Wawasakin ko ang mandirigma ng timog. Ang gusto ko ay katahimikan ng bayan at kapayapaan ng tao. Oh, nung una akong dumating, ay dahil sa'yo at sa gulo ni Liana. Pero higit sa lahat, ay gusto kong katahimikan. Sa pagiging reyna, hindi ko kailanman gusto. Miguel, sinasabi mong mahal mo siya, pero di mo siya kilala. Sumilens! Ilang araw mo lang siya kilala. Anong karapatan mo na sabihin yan? Marilu, huwag kang maloko sa kanyang salita. Miguel, alam ko ang tama. Toto? Papakita ko sa iyo. Sa harap mo at ng interes, ano ang pipiliin niya? Hari ng Timog, kung isuko mo si Marilu, uurusang umatras at ipangako 100,000 toneladang bigas at lana para sa taglamig. Paano? Tama nga. Sa pagitan ng interes at ako palaging ang pinapabayaan. Anong inaasam mo? Dapat alam mo na. Mahalaga sa amin ang pag-ibig. Kung pinili ko ang isang tao, para sa buhay. Kung ibebenta ko ang aking asawa, hindi na ako tao. Isipin mong mabuti! Miguel, huwag mong subukang gamitin ang maliliit na bagay para ibenta ang aking pamilya. Tsaka, matapang kami. Hindi takot lumaban. Tama! Laban na! Walang takot! Pinili ng buong puso. Ganito pala ang pakiramdam. Okay, matapang kayo. Subukan natin. Siguraduhin natin kung sinasabi nyo ang totoo. Dalhin sila. Miguel, hari ng dakilang bayan ka pa. Gumawa ka ng ginamit ang matatanda, bata at babae bilang bihag. Walang hiya! Walang hiya! Sa digmaan, walang batas. Bibigyan ko kayo ng oras para mag-isip. Pipili ka ba kay Marilu? O pipili ka sa mga mandirigma ng timog? Walang oras na. Bawat sandali, patayin ko ang isa. Ano ba talagang gusto mo? Marilu, gusto kong ipakita sa'yo kung sino talaga ang taong ito. Miguel! Pinagsasamantalaan mo ako! Miguel! Anong ginagawa mo? Marilu,
Ang mga mababang mandirigma ng timog, hindi karapat-dapat sa iyong awa. Miguel, harapin mo ako! Pumatay ng kababaihan at bata. Ano ka, lalaki? Gusto mong laban? Karapat-dapat ka? Walang kwenta kayo. Dito ngayon, lahat ay akin na. Nang ikinasalang hari, bumaba ang ating pag-iinat, kaya ka naka-surprise attack! So what? Panalo pa rin ako. Andres, palayain mo si Mary Lou. Pwede ko pa isaalang-alang ang dating pangako. Walang mangyayari. Enough! Wala na akong pasensya. Last chance na minyo. Kung hindi kayo pumayag, patayin silang lahat. Gusto kong makita kung handa ka talaga para sa isang babae, isakripisyo ang sarili at ang lahi mo. Dalawa. Hari! Kasama natin sila! Isa! Wait! Wait! Sasama ako sa iyo. Prinsesa, alam ko namang babalik ka rin. Andres, pasensya na. Pinahirapan kita. Tiwala lang. Abangan mo ako. Opo. Marilu, tingnan mo. Walang katakot-takot din si Hari nang mandirigma ng timog. Pinipilit mo ako. Wala kang takot na magalit ako? Kung hindi ko gagawin ito, mawawala ka sa akin magpakailanman. Mary Lou, may maraming panahon pa. Ipapakita ko sa iyo ang aking pagbabago at aking katapatan. Hari, hayaan lang ba natin si Miguel? Dalhin si Reyna? Wala nang magagawa. Labanan na lang natin siya! Tiwala ako kay Louie. Respetuhin ko ang kanyang desisyon. Mary Lou, hindi ba gusto mong sumakay sa aking kabayo? Sakay tayo ng magkasama pabalik sa liyang. Sa araw ng iyong korona, tayo ay ikakasal. Sunod sa iyong hangarin, tayo'y magtatag ng kapayapaan. Walang problema. Walang problema. May maraming panahon pa. Gusto mo ba? Ang mga ito ay mga paborito mong bulaklak. Pinaghandaan ko ang pinakamahal na uri, nilagyan ng buong hardin. Ang parehong paraan, ilang tao pa ang gagamitan mo? Nung dati, ginawa mo rin kay Liana. Ikaw mismo ang nagtanim ng puno ng peras dito. Ah, oo nga. Nanghuli ka rin para sa kanya ng balahibo ng malaking soro. Marilu, babawi ako sa'yo. Babawi? Wala akong kailangan ngayon. Marilu, handa na ang lahat. 5 araw ang magandang araw. Maghanda ka na. Magiging hari. Walang interes sa pagiging reyna. Ang trono ng liyang, hindi pwedeng walang hari. May napili na ako. Ina, gutom na ako. Kuya Rico, mahirap mabuhay. Di na mahirap pag lumaki. Ang aking pinsan, May Talino, hindi mapagmataas. Pwede maging hari. Okay. Kung sinabi mo, susundin ko. Pumunta kayo. Pinuno. Sabihin kay Rico na maging hari siya sa 5 araw. Opo. Mary Lou, tingnan mo. Sinusunod ko ang gusto mo. Unti-unti ako nagbabago para sa'yo. Ngunit ang iyong puso, hindi ko gusto. Kapatid na si Rico ay mas mapagkakatiwalaan kaysa sa walang kwentang hari. Sa kanyang pamamahala, tiyak na ipagmamalaki ng mga ninuno. Marilu, pag naupo na si Rico, agad nating gawin ang kasal.
Kasal? Hindi ba't sa harap ng lahat mo niligawan si Liana? Binigyan mo pa siya ng karwahe. Miguel, ang iyong mapapangasawa ay mali na tao. Marilu, wag mo na siyang banggitin. Gagawa ako para sa'yo ng mas magarbong karwahe. Huwag, hindi ko kayang tanggapin. Naalala mo pa ba nung si Liana sinugatan ang no para sirain ako? Ikaw mismo ang nagpatalikod at nagpabuhos ng paghingi ng tawad. Marilu, tigilan mo na. Babayaran ko ang lahat. Oo nga. May isa pa. Noona, dito kita paparusahan. Siya ang pumasok at tinanggap ang latigo. Prinsesita! Kumusta ang latigo? Magtangka kang saktan si Liana. Babayaran mo ng 100 beses. Agad mo akong pinahirapan. Ang sakit ng latigo, naalala ko pa. Bakit? Hindi mo kinaya? Gustong suntukin ako? Paano kita sasaktan? Marilu, utang ko sa'yo. Babayaran ko ng doble. Tagapagtanggol! Pinuno. Latiguhin ako. Latiguhin mo ako. Pinuno. Utos ito! Pinuno, pasensya na. Marilu, utang ko sa'yo. Babayaran ko ng doble. Kayang-kaya ko. Miguel, walang silbi ang iyong drama. Ang sugat sa balikat ko ay bunga ng akala mo na sasaktan ko si Liana at ikaw mismo ang nagpana. Nahulog ako, halos mamatay. Nang alisin ang pana habang walang malay, ang talim nito nagpahirap sa aking balat. Nagising ako sa sakit. Ang sakit na yon. Hindi ko malilimutan. Ang lahat ng ito ay dahil sa'yo. Marilu, babayaran ko. Malalim ang sugat. Ang pag-iingat mo ay nakikita ko. Marilu, babayaran ko. Marilu, nagtagumpay ka. Miguel, ikaw ay balib! Pinunyo! Maglakas loob kang sakta ng prinsipe? Sinira mo ang pinuno! Magbabayad ka ng buhay! Miguel, ito ba ang iyong pagbabayad? Para ako ang masisi sa pagpatay sa prinsipe. Tapos, ipaparusahan ako? Tigil! Huwag mong saktan siya! Sinira niya kayo! Ang babaeng ito! Shut up! Huwag mong saktan siya! Pinuno! Miguel, pananumpa ka. Magmahal ka lang sa akin habang buhay. Making mag-asawa tayo. Marilu, mahal kita ng 12 taon. Ang pag-ibig ko sa'yo ay walang hanggan.
Mahal namin ang isa't isa. Dakilang Bayan at Liyang ay magsasama habang buhay, magkaroon ng kapayapaan at magtulungan. Kataas-taasang prinsipe, kataas-taasang prinsipe, pinuno, pinuno. Wagmainge. Wagmainge. Nasaan si Marilu? Si Prinsesa Marilu ay nasa kanyang silid. Pinuno, nakadama ka ng sakit. Huwag kang gumalaw. Nalulubog ka sa dugo, 5 araw at gabi. Si Marilu, hindi man lang dumalaw. Marilu? Walang karapatan kang banggitin ang pangalan niya. Si Kuya ay naging hari na. Ako ay babalik na sa mandirigma ng Timog. Prinsesa, nakauwi ka na. Hindi na kailangan magpakasal. Bakit pa pupunta sa malupit na mandirigma ng Timog? Dahil may mahal ako doon. Hari ng mandirigma ng Timog? Maraming sabi masyadong marahas at malupit. Ang lalaking ganyan ay nakakatakot. Hindi totoo ang balita. Nang pumunta ako sa hangganan, nalaman ko siyang bayani at karapat dapat igalang. Parang talagang nahulog na kayo. Bakit ka narito? Marilu, saan ka pupunta? Alam mo na naman, wala na akong ipapaliwan. Mahal mo talaga si Andres Bato? Ilang araw pala kayo nagkakilala. Oo, mahal ko siya. Hindi kailangan ng panahon. Marilu, isang mandirigma ng Timog lang, ano ang nagustuhan mo sa kanya? Pakiusap lang, huwag mong mahalin siya. Ano naman sa akin ang nararamdaman mo? Ano naman sa akin? Mahal ko siya. Kahit makuha mo ang katawan ko, hindi mo mapipilitan ang puso ko. Kahit hindi ko makuha ang puso mo, makuha lang ang katawan mo. Ayos lang, walang problema. Kasal tayo ngayon. Marilu, maganda ka. Miguel, ganyan ka lang. Lalo kitang kinasusuklaman. Marilu, marami pang panahon. Wala akong problema na maging mag-asawa sa'yo. Umalis! Naghihintay ako sa kasalan. Prinsesa, regalo po ito ni Kamahalan. Regalo ni Kuya. Miguel, oras mo na. Sa pagkakataong ito, walang makakatulong sa'yo. Sunugin mo. Magandang araw! Ikakasal ang 2 bansa. Miguel, sumiklab ang digmaan. Pinatay ang mga bata. Hindi na kita papayagang magloko. Ang kaharian ay mananatiling matatag. Magmano kayo! Mamatay ka! Pinuno! Umalis! Umalis! Huwag ninyong saktan siya! Bakit? Para itama ang iyong pagkakamali, nilabag mo ang aking kalooban. Pinilit mong agawin. Ang iyong pagmamahal na walang kabuluhan, nagpasimula ng digmaan, nagpahirap sa mga tao. Sa personal, naglulong ka sa pag-ibig, nagpautos sa sarili. Sa politika, walang pakialam sa tao, nagpasimula ng digmaan, hindi karapat-dapat maghari. Louie,
Ang lahat ng ginawa ko. Para sa iyo. Para lang sa sarili mo. Ngayon ang araw ng ating kasal. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa tamang lugar. Bilisan! Haralan siya! Louie, ang lahat dito ay akin. Hindi ka makakatakas. Tunay ba? Louie, hatid kita pa uwi. Miguel, dito ay Liang. Kung aalis si Mary Lou, hindi ikaw ang magdedesisyon. Miguel, hindi mo akalain, di ba? Ang maliit ay kayang gapiin ang malaki. Ikaw ay natalo. Louie, huwag ninyong payagan siyang lumabas. Anong mangyayari? Dakilang bayan ang pinakamalakas. Nandito ako, ang prinsipe. Mayroon ba kayong kinatatakutan? Miguel, masyado kang mayabang. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin, hindi kami natatakot sa iyo. Kung maghihimagsi kayo ngayon, papatayin ko ang lahat ng inyo. Mali ka. Ang kalaban namin, ikaw lang. Magawa mo? Ako ang prinsipe ng dakilang bayan. Magawa mong hawakan ako? Papatayin ko ang lahat ng inyo. Anong hindi pwedeng hawakan? Miguel, masyado kang nagmamataas. Marilu, sigurado ka na sasama ka sa kanila? Roberto, huwag mong kalimutan. Kung hindi dahil sa akin, paano mo mapapalitan ang trono ng dakilang bayan? Miguel, dahil sa sariling pagnanasa, nilapastangan mo ang dakilang bayan. Ito ang kautusan na tanggalin ka bilang prinsipe. Wala ka ng pag-asa. Tanggalin ang prinsipe? Bakit hindi ko alam? Pinirmahan mismo ng inyong hari. Hindi maniwala? Tingnan ninyo. Ang sulat ng hari, ang selyo, itong Hindi posible ito. Ang pag-atake ngayon ay para ayusin ang personal na galit kay Miguel. Sana hindi kayo maging kasabwat. Kumuha ng sandata! Miguel, hindi ko akalain na mararanasan mo ring mag-isa. Si Miguel ay mayabang. Hayaan siyang harapin ang pagkatalo niya. Higit na masakit kaysa patayin siya. Mas masakit ito. Okay, susunod ako. Bigyan siya ng buhay. Louie, huwag umalis. Wala na akong lahat. Ikaw na lang ang meron ako. Pinuno! Hindi mo kaya mamatay. Ibig sabihin, may pakialam ka pa. Di ba? Tingnan mo ako. Isang tingin lang. Louie, tingnan mo ako! Pwede ba? Kung hindi, papatayin ko ang sarili ko! Sige, gawin mo. Pinuno. Louie, Ang landas na ito ay kanyang pinili. Tara na. Tara. Kuya, sabi mo, pag lumaki, hindi na masakit. Ngayon, naniniwala na ako. Isang hiling pa. Sana sa buhay mo, puro lang ligaya. Marilu, mamatay ka! Mag-ingat! Andres! Andres. Andres. Andres! Halos kalahating buwan na ako dito. Ang mga kababayan, Tinanggap ako bilang reyna. Ngunit hindi natuloy ang kasal. Walang legal na relasyon. Oo nga. May ilang salita na di ko naiintindihan. Hinihintay kitang magising para ipaliwanag mo mismo. Andres, gising ka na. Araw-araw kang nagsasalita sa akin.
Kailangan kong magising. Para matupad ang kasal natin. Hindi naman araw-araw. Dati akala ko walang iba kundi si Miguel. Nang iwan ko siya, na-realize ko na deserve ko ang mas mabuti.